Hello, world! Hello, universe! And hello, Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. This is your coach MK again, welcoming you to our talk show, Kumusta Ka? Bagong Pilipinas. Okay, with our episode today, part 2, kasi nung last week, nag-part 1 kami ng Buhay Seafarers dito sa Bagong Pilipinas Studio. Tulad ng RPM gauge sa kotse, ang buhay ay tungkol sa nangangailangan ng tamang ritmo upang maipagpatuloy nito ang kanyang andar. So ang RPM revolutions per minute ay hindi lang basta isang catchy na pangalan. Ito ay isang makapangyarihang talinghaga para sa mismong buhay natin. Isipin mo kung gaano tumatakbo ang makina ng kotse. Nangangailangan ito ng balanse sa pagitan ng bilis at control. So ganyan din ang buhay natin. May mga panahon na kailangan mong tapakan ang gas at harapin ang mga hamon ng buhay. So may mga pagkakataon naman na kailangan mong maghinay-hinay at hanapin ang tamang bilis. At may mga sandali din na pinakamahusay ay ang gawin mong huminto muna at magnilay-nilay. So ang aming talk show ay yumayakap sa ritmo na ito. So nagbibigay kami ng gabay at inspirasyon para sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. So kung ikaw man ay nasa yugto ng pagpapabilis patungo sa mga bagong oportunidad, mag-ingat na tinatahak ang mga kawalan ng katiyakan ng ating buhay o nagpapahinga upang mag-recharge. Nandito ang RPM upang tulungan kang manatili sa kontrol at matatagpuan ang iyong perpektong balanse. Kaya habang nakikinig ka sa Kumusta Ka Bagong Pilipinas, tutulungan ka naming itono ang iyong buhay. Gagabayan namin kayo kung kailan dapat itulak ang iyong mga sarili pasulong o kailan dapat bumagal at kung kailan dapat manahimik at magnilay-nilay. So, sama-sama nating tatahakin ang mga pagtaas at pagbaba ng buhay. So, pagpapabilis din patungo sa mas makabuluhan, balanse at may layuning pamumuhay. All right, this is your host, Marlene Krag. And of course, I'd like to introduce to you mga magaganda kong co-host, si Miss Anna Duchier. And of course, 25 years OFW yan sa Japan. And now she's a businesswoman and is a consultant for international travel agency. So also, my other beautiful sister, Alma Antonio, former OFW ng Qatar, Canada, Korea, Japan, and former movie actress and a super licensed professional lady driver. May diploma sa TESDA NC3. Ito'y nagda-drive ng truck, trailer, at big buses pa. All right. So, you wanna say hi, Anna? Ay, hello world! Kumusta po kayong lahat? At magandang araw sa inyo. At welcome sa ating Kumusta Ka OFW Seafarer episode. So stay tuned po tayong lahat dahil kami ay may magandang guest sa hapon na ito. Alma? Kamusta ka, aking mahal? Sana'y nasa maputi ka. Okay, hello everyone. Hello universe. I'm Alma Antonio. Welcome to our talk show. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? So this is our episode continuity ni Mr. Captain Tabaldo. Well, today we have a VIP guest. So papakilala rin natin. Okay, si Captain Frederick Tabaldo. Okay, siya ay taga Alakapan, Cagayan. So graduate siya ng BS Marine, as I've said last week, no? At siya ay nasa class ng 1990. Nag-graduate sa PMI College. So he was chosen din ng Magsaysay Maritime Corp and completed in 1995. So meron palang Magsaysay Institute of Shipping. At doon naging cadet siya. Di ba?
So he joined Fairmont Shipping under Magsaysay Maritime Corporation as a deck cadet. So malalaman natin ano ibig sabihin ng cadet mamaya. So doon ata nag-uumpisa bago ka maging officer, Alma and Ana. So also he became an able seaman, a bosun, and eventually third officer in April 2000. Ayun, isa pang Wow. word, bosun. Ano yung Wow. bosun? Busan o buson? Alam ko busan sa Korea. Buson. Buson? Buson. Captain. So, nag-join siya sa Clavenes Maritime. And then he got 4 contracts there. Wow. And it got him chief officer's license. And Wow. finally, landed in Crossworld Marine Services Incorporation. So, noong 2004, he signed the 7th contract, naging 3rd officer, then promoted to 2nd officer, and then 2nd contract with Crossworld Marine. He was again promoted to chief officer and the first Filipino to be promoted senior officer in the company. And then eventually in 2011, he was the first Filipino to be promoted as captain of this one of the biggest shipping company in the shipping industry, and they are in the NASDAQ, Diana Shipping Services SA. Nako, galing-galing naman. Dami awards. So, in 2014, Diana Shipping appointed him to be the ship owner's representative in Manila. Ang galing, oh. Galing. So, before having his first command as master, na-commission naman siya sa Armed Forces of the Philippines as Navy Lieutenant Dami na. and assigned to the Naval Reserve Forces. So, NCR yon, representing NCR. So, under the Naval Reserve Command of the Philippine Navy, with his affiliation, maraming nangyari as a reserve force. Nag-participate siya sa humanitarian, assistant disaster relief operation like the Taal volcano eruption, Typhoon Ulysses, and the pandemic, during the pandemic, COVID, di ba? And to name just the few, ang dami pa niyang ginawa. And also, on detached service to the Philippine Fleet Technical Support, for in-service survey of the Philippine Navy ships in the crafting of the Fleet Safety Manual. Expert ata si Captain Jan. So, the Merchant Marine Seafarer. Alam natin na awesome profession to. At dollars Wow. ang ina-earn, Alma, Ana. And, but again, dapat i-consider natin na very tough o mahirap ang magiging gaya ni Captain Dami Tabaldo. achievement. Pero before going further, let me introduce our captain so he can talk to more, and would like to say hi, Captain Thank you Frederick very much, Tabaldo. Miss Marlene, for the second round. Yes. I was not expecting that I will be here again on the second time around. Yes, Yan, pakituloy po. Diba, mahirap maging gaya nyo. How to reach where you are now. You know, being a master chief, or we call it a captain of a vessel. Captain. So, dollars, malaki ang kita, malaki ang salary. Pero ano po yung pinagdadaanan natin? Definitely po malaki pagka captain. You're talking of let's say $10,000 a month for captain. But bago po tayo maging kapitan, siyempre magsisimula tayo sa sa baba. Kadete. Yan din yung Kadete. And there are a lot of departments also on board the vessel, which as you were saying when we were having the conversation a while ago, they can as well join. Pero yung mga departments like the deck department and the engine department, department, yan. Yan, Andyan yung mga kapitan at Doon po. mga doon pa nanggagaling yung master. navigation. Tapos yung pangalawa, yung engine. The engine So, and then department mga naman. first officers. Sino yung mga officers tawag dyan sa engine? Sa engine naman, they are engineers. So they are being led by the chief engineer. On the chief engineer, Ilan nandoon sila? din sa kanya si second engineer, si third engineer. Depende din sa requirements nung barko. Minsan nag-employ sila ng
fourth engineer, junior fourth engineer. We have there also electricians and the fitters. Yeah, pero doon tayo sa mga officers, doon sa mga engineers na ganyan. Ano bang dapat na kurso na pag-aralan nila? On the school, meron po tayong ino-offer sa sa mga maritime schools natin ngayon. Ah, marine transportation, which is the nautical. Sila Bachelor yung Science na yan. opo. Tapos sila yung sa deck. At doon naman sa Bachelor of Science in Marine Engineering, doon sila sa engineering department. So, dalawang pwede. Kung gusto mo maging engineer, kaagad pa, kasi hindi ka naman pwede maging kapitan kaagad. So, pwede silang mag-marine engineering course muna. Oh. And then, kung gusto nila later na maging first officer, punta naman sila sa... Hindi po. hindi Third pwede. Ibang course yung yung para sa kapitan, para doon sa deck Mag-aral officers. sila uli. School. Mag-aaral And sila ulit transportation, and Bachelor in Science in marine transportation. O, ayan, yung mga nanay dyan na gustong maging kapitan, dapat mag-aral sila ng BS Marine Transportation. Kung gusto naman maging engineer lang, marine engineer, wag na naman lang, malaking sahod kaya nila. Pag gusto niyo ng marine engineer muna, di pwede na silang mag-aral din ng BS in Marine Engineering. Ayan, magtatrabaho sila sa engine. Sa pangalawang deck yun, no? Sa engine deck. Okay. So, ayun. So, sabi ninyo, kasi akala nila napaka-galing, di ba? Nang maging madali lang yung pagiging marino o seaman o seafarer. Pero, ang daming hirap, di ba? Andyan yung, lalo na yung mga nagtatrabaho na watchman. Pag malamig, andun ka sa malamig na lugar, imagine, giginawin ka, minsan nahaplosan ka ng tubig, di ba, Kapitan? Opo. So, marami rin paghihirap sa mga kwan. At sa akala nila, uy, makapunta sila sa iba-ibang lugar. Pero hindi lagi, di ba, Kapitan? Can you tell something? Hindi rin lagi, di ba? Not all the time, kasi there are chances na nandoon kayo sa port, pero the situation doesn't allow. Does not allow you to go. Go out. Maari yung mga ibang crew, they have a chance to go outside, pero hindi lahat. So better luck next time. What do you mean is ibang crew? May pag-unfair ata to, ano po kasi, during port operations, there are departments that will have to look at the cargo operations, no, until its completion. So doon sila, magpo-focus sila doon. Kung hindi na timing doon sa oras ng duty mo, yung shore leave, sorry ka na lang. Next time ka na So lang. bakit? There are times ba na ilang oras o isang araw na pwedeng lumabas? Yeah. Yung mga hindi maka-duty? The ports these days, they are very strict. May mga curfew na po sila. At saka strict requirements since na bomb yung World Trade Center dun sa New York, the ports are becoming strict. So, mayroon kang oras paglabas, tapos pagdating ng nighttime, they will no longer allow you. So, can I compare that, guys, sa aeroplano? Di ba may ground stop? Kunwari sa Japan, meron kang 5 hours. Parang ganun ba? Kung ground stop kayo, ganun pinaka-longest Pinakamatagal. ang ground stop ng isang barko sa isang lugar? For example, na pwede kayong lumabas. Isang araw. Sa type po kasi ng barko namin is kami bulk carrier. So the vessel will have to complete the discharging of the cargo. Mostly on the size of our vessels, naglalas kami dun ng ng mga 2 to 3 days. Matagal. Really? Hindi, So, okay pa lang lumabas. Pero hindi lahat. kaya pala yung mga Hindi po iba sa lahat. nakakapag-bar Yung mga hopping hindi pa. pwedeng lumabas, o mas konti yung lalabas, sino yung pwedeng lumabas? Si Kapitan. Kadalasan sila si kapitan po napakalungkot ngayon sa mga kapitan at saka mga chief engineer. Though they hold the highest position on board the vessel, which is supposed to be nasa kanila lahat yung Ayun. liberty. Yeah. But But- their responsibility on board the vessel will not allow them to do so. Andiyan dyan po yung mga Until the mga- last cargo is out. yes, exactly. Nandiyan dyan yung mga port state controls that will inspect the vessel. Ikaw magsisignature. Oo. Inspection, other inspection. Kasi sandamakmak na po yung mga namin ngayon, inspection, just to ensure that the vessel is safe. Lalo na after you take it out, tapos bringing in new cargo din. Di ba? Minsan may... Preparation So, po nung dapat andun si cargo. Kapitan.
So, dapat pala dalawa ang kapitan. Nandoon naman po si chief mate na kahahalili niya. Kailangan ba doon matulog ang mga seafarer? Opo, doon na po yung bahay mo, doon sa barko. Correct. And Meron ka then, naka-assign doon na cabin. Actually, the vessel is your house. Hindi, sabi niyo 2 to 3 days, so hindi sila pwedeng mag-check-in, matulog sa ibang No, because ah, if you did not come back to the vessel at the time na nagpaalam ka Oh, para doon sa shore maawol leave, ka. maaawol ka. Uy, okay. ayan, maganda yung... The port will be questioning the master why his crew is not yet on Ay, board. importante yan. So, yan, with So that may roll call, no? question, yung question mo, may question ako. So, yung mga higaan ba nila sa merchant vessel o yung commercial vessel na gaya ng, hindi ko sabihin minamaneho, na you are on board most of the time, tama ba na tumaas na ang quality ng mga kwarto ng mga seafarers? Siyempre, mga officers, maganda yung mga kwarto siguro. Paano naman yung pababa ng below being engineer? Yung mga chef, yung mga mabababang Mesman. mga messman. Yes, man. Sa ma'am, sa accommodations, isama natin yung yung food. Mm. Sa accommodation at saka food, kasama na po yung mga recreations. There are regulatory compliance that we are Oh, following these napunta ka days. kagad sa entertainment. Oo. Yung kwarto muna. Doon Maganda ba kasi yung kwarto nila? yung kwarto, it is not 5-star. But Ano? it has to be Cargo kasi ano sila bang tawag natin dito? Yung Decent lang. decent. Na parang Decent lang. good for sleeping Decent. only but not for entertainment. That is the requirements of the So, regulation. is it Decent true? condition. True na pwedeng magkaka-roommates? Maybe sa isang kwarto, 2, 3 ang mga seafarers? These days, seldom po nangyayari So, sa amin sa may cargo. one room each na One sila? room each. Wow, ang galing. Okay. And one Tap- toilet each. Tapos yung room mo, kailangan equip yan ng toilet And shower. and shower. Ayos Plus, galing. may sarili kang table doon. Ayan, may question si Ana. Ano yung question mo, Ana? Ayan, Sir Kapitan. Ayan. Paano maging Kapitan Kidlat? Kapitan ng barko. Ayan. Paano nila ma-reach ang ating mga estudyante na nag-apply ng seafarer para maging kapitan din katulad nyo? Magsimula po silang mag-aral katulad ng na-explain natin kay Ma'am Marlene kanina. Kung gusto nilang maging kapitan or maging chief engineer, mag-enroll sila ng BS Marine Transportation para dun sa sa kapitan. Mm-mm. And then after graduation, no, sa scholastic nila, makuha na nila yung transcript, diploma, etc. They will have to go on board the vessel to complete their practicum. Yung apprenticeship, yung term na ginagamit namin sa Mga ilang kapitan. taon naman po yun? Ang requirements ng international for them to be qualified internationally is 12 months. Oh, Alma, 12 months. magbarko na tayo. Hindi. Para Kapitang Ingo, tayong dalawa. May Kakapit. age limit ba? Meron po, napaka-stricto na rin po ngayon ng age kasi nagme-maintain kami ng age bracket. Sa age bracket So hanggang kailan pwede kang maging kapitan? Sa company po namin hanggang 60. Ay, 60 na lang. Hanggang 60. Hindi, start ng age na para maging kapitan. Hindi, retirement na yun. Retirement na. Retirement. Hanggang 60. Kapitan Tabaldo, parang ang bata nyo pa para ano? Para kapitan ka namin. Pwede ka bang maging kapitan namin? Oo. Magagalit po yun. ganun ba? Yun naman Magtatampo pala. yung aking pinakamamahal. Kala ko Si pwede na Kapitan kaming na. kumapit. Magtatampo si Kapitana. Oh. Gumaan kasi yung pakiramdam ko sa inyo nung narinig kong dollars eh. Oh, by the way, gusto niyong batiin si Madam? Oh. At Hello. yung mga anak niyo. Hello. Hello, Mami. Thank you for for allowing Mrs. me to be here. Tabaldo. Okay, thank you for... Napaka-supportive po niya. Ah. Actually, yung karugtong po dun sa tanong niyo, napakalaki po yung bahagi ng misis ng isang seaman para ma-achieve niya yung kung makapagtagumpay sa bilang kapitan. Oo. Kasi from my side, kung naging makitid din yung pag-iisip ng Misis aking misis, Oo. katulad ng mga ibang mga kasamahan ko, Mm. kasabayan ko, Opo. na ang hinahanap lang nila palagi is sahod,
Pera, oras na naibibigay oras. sa kanila, Mm-mm. yun palagi ang pinagpupukusan nila. Pero ang asawa ko po kasi ano eh, Very supportive. very supportive. Pagka sinabi ko sa kanya na, kailangan kong mag-exam kasi para makaangat naman ng konti. Kasi ang hirap nung Mm. posisyon ko. Tama. So sabi niya, anong gagawin natin? Mm-mm. So nung time na nag-e-exam ako papunta ng chief mate, Mhm. magkatuwang sila ng mama ko Mm. na pumupunta kung kanino para makahiram kami ng gagastusin ko Ah, mag-exam. Just to Galing. get that certificate of Certificate, oo. competence. Mhm. Oh, napakahusay naman ng iyong asawa, very supportive. Dapat ganyan lahat ng asawa ng mga seaman. Oo. Ayan. Hindi Hindi yung padala ng padala. Selos ng selos, Hindi, 'di ba? hindi Baka ako pag nagawa. dumadaong. Galing lang ako nagpaliwanag. Oy, Nagpaliwanag sa nagsalita yung mga hindi selosa. Ah, Wala naman pong hindi selos. Kaya ako hindi ako nag-asawa ng kapitan. Ah, At Mm. kahit anong klaseng basta kami may kapitan. kakapitan. Kasi selosa ako, hindi ako pwede dyan. Yun So, naman pala. okay. So, maraming pagdadaanan. Pag naging third officer ka, yan na yung unang Mm-mm. paging deck officer mo. Mm-mm. Mag-aaral ka ulit paano maging second officer. Mhm. schooling lang ng schooling, alam ko. Schooling. Progressive yung learning hanggang makuha mo yung pagkapitan. Hindi ka pwede maging kapitan hanggat di ka nag-schooling po bawat ano. No. Hindi po kasi certificate po kasi yung ano eh. Kung baga parang driver's license mo eh. Ah, In Level order for up. you to be Huh? qualified as a third officer, you should have that certificate of competency for that particular rank. Mm. Noong time namin, when examination was still in Marine, PRC, you have to take examination on every rank. okay. Kapitan, may kapitang babae ba? Meron po, Sa barko? marami po. tayo, Marami po. din. Wow, galing. Okay, mahirap po ba ang exam every year? Tataas ang rank nyo? So, hindi ba lahat nag-exam ay nakakapasa? Hindi sila nakakapasa kasi hindi sila prepared. Oh, Kasi okay. before you will have to be qualified for that examination, meron ka ng experiences eh. Pagka Okay. itinabi mo yung mga experiences mo dito, alam mo na yung isasagot mo doon sa susunod. Correct. Kung Okay. third officer ka, ready ka na at alam mo, ready ka na for second officer. And remember all the duties, responsibility to make you the first officer. Bakit may mga nafe-failed sa mga exam? Anong kaya dahilan? They're just presuming that they can. But actually they didn't. Okay. Oo. Oo, Okay, hindi okay. mas Kulang po sila sa motivation in short. Motivation. motivation from the wife Oh, also. narinig nyo yan. Kailangan nyo ng motivation, di ba? Magkaiba po kasi sa buhay po kasi ng tao, magkaiba yung gusto at talagang gagawin mo talaga. Okay. Yun. Baka gusto mo lang by words, but on your actions, you are not doing it. So, magkaiba. Okay. Ito si Kapitan, action. Action agad. Kapitang action ngayon. Action sa Okay. pelikula. So, may question tayo. Kasi, bilang, buti na lamang, meron tayong expert dito. O matagal na kapitan sa barko. So, marami na siyang experience. Mm. So, ano naman po yung mga issues na gusto niyang iparating? Gaya ng, di ba narinig ko yung Magna Carta? Yung Magna Carta. Ano yung mga issues na naproprotektahan nun at ano man naman mga bagay-bagay na kulang pa sa Explain Magna natin Carta? what is Magna Carta. Ano ba yung Magna Carta na yan? Ah, Ano na lang sa mga Kapitan, sabihin yung nanonood. Magna Carta. It's a Republic Act. Si Okay. Kapitan mag-explain. Ito po yung ang title po niyan is Magna Carta for the Filipino Seafarers. Mm. It has been signed by the President, if I remember exactly, it was September 23 this year. It's very, very fresh. Mhm. That is, from my point of view, it is our compliance with the deficiency that has been incurred by our Filipino seafarers, the management of our Filipino seafarers to the European Maritime Council. Yung EMSA yung tinatawag nila. Kasi there was a threat na about 40,000 seafarers nanganganib silang hindi ma-hire ng European ship management, shipping community at that time. So dito nila ihinabol yung pagpirma sa Magna Carta for the Philippines. Including na yun yung upscaling or upskilling Mhm. and knowledge para yung training
ay within the standard of European maritime, di ba? So sinama diyan sa Magna Carta yung ile-level up pa nila yung education ng marine engineering at saka marine transportation education. Magkakaroon na sila mga OJT, longer, and Yes. mga ganun, di ba? Meron na po dati yung mga yan. Ang hinahanap lang ng European community. This is just on my point of view. Nag-ano po siya, kailangan ma-structure ng maayos yung ating pamamahala sa mga seafarers. Magsimula po sa pag-aaral nila sa school up to how they are being trained for their refresher before joining the ship. So nandoon po sa Magna Carta yan, doon sa chapter 18. Doon siya tinalakay. Kailan po Ah. nagsimula yung Magna Carta na Republic Act po yan? Since Ito 20? lang po this year it was just signed this Sign of Okay. by our PBBM? President. Oh, President Ferdinand Bongbong maganda. Marcos. Oo, Okay. kasi 'di ba, Oo. i-announce nga niya na lahat doon sa kanyang event sa SONA niya na yung isasama nila yung Magna Just Carta last year. seafarers. Oo. And even the senators are very very active in saying we have to upscale or i-upskill yung knowledge kasi below tayo ng European standard. Yeah. So That is our ngayon, digdi. Ngayon, ah, meron na po tayong solid structure if we are going to follow the structures that has been nailagay doon sa European chapter standard, 18. oo. Yes. So yung lalo na si Captain Con pala magiging manager ng training school ng Diana Yeah. Maritime This is Training the School. short, no? Training center. Ano po ang posisyon nyo sa Diana Shipping, sir? Sa Diana Shipping po, after my third command as a master, inappoint po nila ako ng company na honors representative sa Maynila. So, ang duties doon, nagpa-function ko ako na I'm tasked to overlook the Training. quality of the seafarer that is being deployed. Yung training nila. Trainings and Training. competence kasi po ang nature kasi ng office namin is that Diana Shipping manage the vessels and we have here in Manila a crewing agent. So which O is yun, tayo Cruise yung World crewing agent. Oo. crewing agent. So somebody has to oversee what is going on in the crewing part ni company. So ngayon naman the company has decided to put up its own crewing company in Manila that will be very soon Diana Mariners Incorporated. And on the structure, I'm looking forward that I will be the training manager Wow. of the crewing Congrats. company. Mag-training na tayo, Alma. O going back doon sa Magna Carta, so ano yung mga protection? Kasi that's Yes. supposed to also protect yung rights ng ating mga seafarers, di ba, dyan Oo. sa Magna Carta. Paano nangyari kung may nakapsize yung boat o nagkaroon ng aksidente sa boat, gaya ng isang kaibigan namin, nakuha yung shoulder niya pero hindi siya nakompensatean. Ano naman masasabi doon sa ating Magna Carta na pwede nating habulin yung mga vessels or yung mga insurances na dapat magbigay ng accidental benefits? Mga benefits. Okay Yeah. ba sa Magna Carta? Protected ba sila? They had been protected ever since sa Ever mga since. insurance pagdating ng mga katulad ng mga accidents, mga perils on the sea. We had been protected ever since. The only thing that lures us sometimes ay yung pag-interpret doon sa mga sections nung nag-govern sa amin na regulations. So yung mga hindi po nakaka-claim, probably they had not been properly introduced with their duties, their responsibilities with regards to how they might work on board the vessel. Kaya po nagkakaroon ng mga butas yung kanilang mga claims. So doon sila na Kung rin accident dahil hindi sila careful or something.
not only being careful, but may mga pangyayari din kasi pagka hindi ka aware kung what do you have to prepare in order to claim this and to claim that yung pag-claiming na. pag-claim na. Minsan hindi natin alam na ito palang trabaho na to, we are not already covered by this by the insurance. So sige lang tayo kasi hindi tayo aware. If you maalala nyo po, nabanggit ko last time na most of the seafarer, I admit it myself, kasi ito na-develop ko lang when I was already in my position here in the office. Okay. Most of the seafarers, they do not read their contract. Wow. So dapat They do not binabasa. even know saan nakalagay sa kontrata nila yung nilang duties and responsibilities. Inclusion. Wherein, dun sa first paragraph nung first section ni kontrata, nandoon yung mga duties. What are the duties of the company? Which the seafarer should claim because that is the duty of the company that he should be delivering to the seafarer himself. Yes, oo. And on the second paragraph B, Page. there is the duty of the seafarer. Pero itanong mo kay seaman, nakasampung pirma na siya ng kontrata, Hindi tanong mo na alam. anong section niya, So hindi nyo nababasa lahat ng Hindi kontrata. nababasa lahat. So, Ba sobrang dami po ba? Ilan bang pages there ang are contract? 33 sections. 33 sections. Yes. Wala po bang nag-ano sa kanila, nag-a-assist para intindihin yung kontrata? Actually, according to STCW, o it is seminars. supposed to be the duty of the crewing company to explain. Oy. It should So, be like, kayo na po next time. Kayo na mag-explain. Kailangan Kayo na po ang explain. mag-explain. Definitely. Yan, next I time. have started and And before they sign. Yes. Para, yan na, Naintindihan explain. niyo po Now ba? you can sign. Oo. yun po, Madam Marlene, I'm very Maganda. proud. Dahil Ano? pagka sinabi natin na crew ng Diana Shipping, I am going to guarantee that they know where The in their contract. contract Yes. they can find their Anong duties. trabaho ng OFW, dapat basahin talaga lahat ng mga kontrata. Exact. Kasi iba pinipirmahan na lang. Kaya rin yung nangyari sa inyo sa Iraq, di ba? Minsan di nila alam yung... Napunta ako sa Iraq ngayon. Ay, ano? Sa Qatar. Sorry. Sa Qatar. Kami naman sa Naisip ko Japan, yung mga kuya natin sa Ah, Iraq. Kami naman sa Japan, may tinatawag kaming PIDOS. Yun ay meron siyang video na ine-explain. Di maganda. Oo, maganda ang ano ng Japan kasi may PIDOS kami. Meron din naman sa mga Ine-explain Middle kung East. ano ang kontrata mo at ano yung dapat hindi mo gawin dun sa Sa abroad. Tagalog language Yes, ba yun? in Tagalog. You Wow, can choose galing. English or Tagalog Yeah. naman. Meron din sa Middle East, may mga pidos Ah, din. Oo, may Yun. nag-aalalay naman beside you. Pero Ay, hindi yung isa ganun. na lang siguro na wala sa utak niya kasi aalis na siya, yung lungkot niya walang pumapasok sa utak at Oo. sa Kaya sa Diana Shipping, bahala na si No, Kapitan galing. doon. Galing, so, di kung ako ba? sa kanila, mag-apply ako sa Diana Ship. Pwede ko Oo. kayong samahan doon, Kapitan. Ay, kung mayroon importanteng question, kasi napanood ko, yung tungkol sa protesta ng grupo na yan, kasi in line with yung question ko na pag may mga hinahabol po sila. So, dito, regarding sa Magna Carta rin yun, di ba? Can you give me an insight dun sa protesta na pinaglalaban ng isang grupo at one time? Nako, Ma'am Marlene, kung yan yung pag-usapan natin dito ngayon. Kulang na Aabutin naman. tayo ng Abutin siyam-siyam. tayo. Pero, konti Pero lang, ano yan, konti lang. siguro kailangan mo dito ng Kailangan mga 3 extension or again. 4 na Oh, yan. episode. Next But, year, ano, hindi kami aalis, di ba? Bagong Pilipinas Hindi, hanggang, Studio. hanggang Kuya. Pasko tayo. Pwede Napakaganda, naman. it is actually hot issue. Pag tama yung sabi ninyo kasi nakapanood na rin ako sa YouTube. 3 siguro yung napanood ko. At meron naman tayong mga politicians din na sumasagot. But ang masasabi ko lang doon, they are they are protesting a section 59 to be exact. Na 59. Opo. Tungkol ata dun sa pwede kang mag-claim, pero pag kulang yung kinokontest mo, mag-bond ka, kunwari, di ba? That is definitely the issue. So, kung yun nga, sabi ko nga sa iyo, kung pag-uusapan natin, Mahaba. mahabang usapin. naman yan. Pero So, ito, bilang seaman, ang Shoot masasabi capsule ko lang dyan, with my understanding for that short period of time na nabasa ko rin yung particular paragraph. Actually, that is paragraph 6 Mm-mm. of section 59 Mm-mm. of
the Republic Act Oh, check nyo 12021. yung Magna Carta nyo dyan. If the seafarer will proceed further to Mm-mm. claims, magbaban siya doon, which is I don't think it is fair for the seafarer. Mhm. Hindi siya fair. Ngayon, if ever there is a valid reason for the author of that particular paragraph, we should request him as well to explain further. Kasi if it will not be clear, those words create chaos. Katulad Correct nga ng yan. sabi Mga ninyo. itong mga Oo. grupo Correct. na Because, nag-rally. naniniwala ako na Seafarer. meron silang magandang intention. Mm. But it is not clear to the seafarer, particularly Bill of Right of the Seafarer, tapos yun po yung nakalagay. Kasi doon. magbabond ka. Oo. Kunwari, may claim akong 1 million. Magbabond pa ako ng Magkano? 1 Equivalent. million din. Oo. Ganon? Saan Huwag tayo na, huwag kukuha na. niyan? Opo. Tinatawagan po namin ang DMW, Department of Migrant Workers, at DMW. mga in charge sa Marina o lahat ng mga governing agencies tungkol dyan sa Section 59 ng Magna Carta, Section 6. Yes. Paragraph 6. Paragraph six. 6. Paragraph 6 6. and 7. Yeah. So, paki-explain po para wala na mag-rally-rally. At ulitin ko lang, Ma'am At pwede Marlene, po kayong ma-invite dito. Ano? Baka po, Ma'am, DMW. just to clarify my point Oo. doon na I'm not against for the paragraph that is being there. Mm-mm. Kasi for the benefit Pero of the clear doubt, pa, i-clearer pa para it has to be maintindihan. explained further doon sa mga beneficiaries nung Bill of Rights, Oo. the seafarer particular, para hindi tayo magkaroon ng Lalo na itong mga nagpo-protesta. Bakit Opo. di nila invite-in? Hindi Oh. pwede sa Malacanang, no? Saan nila pwedeng invite? Invite nila, tapos i-explain nila Yes. ang ibig sabihin na bakit sila magbabond. Yes, kasi, Marlene. Ako, pag ang yung anak ko, ganyan din, may claim kami, kulang, di ba? Gusto mo mag-claim pa. Eh di, saan ako kukuha ng bond? Kung 1 million i-claim ko pa. O kaya 500,000. Saan tayo kukuha ng 500,000 pa? Sanla ko muna yung bahay. Mm-mm. You know? Ganun siguro. So, they want, Kailangan dapat. dapat, kasi sa korte rin, pag nag-claim ka ng pera, 15 to 20% din. Yeah. Yes. Gusto ko rin mag-claim noon ng 4 million Oo. doon sa ex ko dahil na-hospital siya wrongly. So, sabi ko, 20% ng 4 million. Laki niyan, saan ako kukuha? Kababayad ko lang ng 4 million. Anyway, so last 20 minutes tayo. So, ayan. So, sana invite namin kayo ulit next year para siguro puntahan natin ang Department of Migrant Worker para may explain yung Section 59 sa Magna Carta. No po? Opo. Pwede natin sila ikaw imbitahan. nakapunta tayo doon. Tingin natin yung ating... Yan, Captain, hiring ba kayo sa Diana Shipping? Every time po hiring kami, lalo na dito sa mga nanganganib na positions natin, Mm. which is kailangan din sanang magtulong-tulong. Aha. Meron tayong shortage sa electricians at saka fitters sa barko. Oo. Ayan, mga electrician. By the way, hindi lang pwedeng maging kapitan. Pwede Oo. rin yung ating magagaling na electrician, mga baker, mga Yes. chef, lalo punta kayo sa leisure shipping company. Yung mga, plumbers. Kailangan din. Plumber is categorized as fitter doon sa cargo ships. Fitter. Fitters. F-I-T-T-E-R. Sa Diana Shipping yan, ha? So Ayan, they pwede are- kayong tawagan niyo lang ako yung agent. Joke. Agent. So we'll let you, Pwede kayo meet mag-comment. with our captain for Diana. Marami po, pwede rin po kayong iba-ibang mga positions, di ba? Aside from yung chef, ayun, meron na, di ba? Mga cook. Ang structure po kasi namin sa cargo ship, ang galley namin is being manned by a cook And and 2 mess boys. may housekeeping ba kayo? Sino naglalaban ng mga damit niyo? It is the mess boy that Mesh ang Yan. tawag doon. So, mess boy. Laundry. isang position rin yan, mesh. Mess boy. boy. Flash. Mess boy. Mahirap So ang yan. trabaho po kasi ng mess Mahirap boy, yan. parang siya, yung steward. Mga magkano ang Steward sahod waiter. approximately? It range 800 to 900. Oh, malaki na. Imagine, Dollars yan? kung wala US kang dollars? BS Marine Engineer ganon, tapos magaling kang mag-mesh. Ah. Don't make it Mesh. messy. Pwede Don't kayo. mesh So me. marami po ang mga position. So ang aim namin sa talk show namin is mapaliwanagan yung mga issues natin at kung ano ba talaga ang mga nangyayari sa boat at kung ano yung mga position ng mga
seaman sa isang merchant vessel. Next time, pag-uusapan naman natin yung ship na leisure ship. So, Yeah. okay. So, maraming mga mahihirap na job, di ba? So, kumusta naman yung oras ng pagtatrabaho, Kapitan? Ikaw ang nagko-command, di ba? 12 hours ba o 10 hours kada isang first officer or kung the different positions? We are being managed by standards. Okay, standard of what? Standards in working as well as in certification. Tapos ito po na-confirm ng ILO, International Labor Organization. Yeah, yung ILO. Oh, they establish a working hours because Which is? no yung kasing ILO. I will just Yeah, okay. mention something about it. Napakaganda yung convention ng ILO na idinidicate sa mga International Labor seafarers. Organization yan. Yes po. Oh. Dito po sa Pilipinas ginanap 'yon. Oh, ang galing. Okay. Yung MLC 2006, yung Maritime Labor Convention of Oo. 2006 Oo. was held in Manila. Oo. And MLC 2006 is for seafarers. It is dedicated For the for protection. not protection, for the decent living of And condition seafarers. and time. Work and working. condition. So, ilan ang oras dapat? So kasama po dyan, work hours, O, ilan oras? training qualifications, tapos yung safety management on board the vessel. O, importante yon. Pero yung hours O po, hours, basic working hours 8 is hours. 8 hours per a day. Nasusunod ho ba yung oras Oh. ng barko ang kontrata nyo? Ah, Mukhang hindi. may kang Okay. ngiti. O, ayan mga pero hindi nasusunod yung kontrata, but May overtime may pay. mga overtime siya. Okay. Pero I think as a captain, I think you should qualify kung gaano yung health ng lalaki. Baka naman, mag-overtime ka ha, baka naman inaantok na. Doon po pumapasok yung rest hours kasi there is a required rest hours doon sa doon so sa work nakalag pa period yun? nila. Nakalag ho ba yun? Nakalag po yun. Ayun, Oh. good. Oh. good. Pipirmahan mo siya pero yung ibinibigay na allowance doon na the rest hours should Diana. not exceed go beyond 10 hours. Good, Sabi niya good. pero I'm- there are chances talaga na na hindi siya masusunod. But I have a good trust. You being the facilitator for Diana, I'm sure you will work with the International Labor Organization standards. Okay. Yan. So, yung last question, di ba marami ng suicidal na mga seafarers. 189 yung Bakit ba nila natala. naisipan mag-suicide sa barko? Sandali nga, tatanungin natin muna. Mayroon talaga na di-depressed. Saka sakit yan Depende yan sa hormones. Okay. So may sakit na depression na talagang hindi mo maitulog o hindi mo mainuman ng tsokolate. So, Captain, being the facilitator for the upcoming training for Diana crew, anong tawag doon? Crew training, crewing or whatever. Ano po yung plano nyo para ma-uplift o matulungan yung mga Suicide. mental health ng ating mga seafarers? We have already a program and we are complying the requirements of the regulation, which is on board the vessel dapat po merong may capability na mag-determine kung may nararamdaman na yung isang crew. So we are sending the So meron management kayong mga levels. psychiatry exam? Hindi po. Ipinapadala po namin yung mga management levels namin into maritime health. Talaga? Check. Mental health pa naman. Check, Mental check. health. Mental health Kasi meron trainings. na ngayon Meron na ngayon na exam na pag sa level CEO ka, management na gano'n, meron yung binibigay na examination na makikita na yung level ng kwan mo, Yes. stress level mo, depression mo, at Yes. all. That's Paano part ka of our mag-isip when medical stressed? assessment. Meron. Meron. Pero paano, pag meron ng depressed doon, meron ba kayong hotline? Or meron ba kayong health insurance? Kasama na. May health Kasama na yun. insurance. Kasama na. May Maka- health insurance. Ang benefits ng seafarer ngayon is apart from their insurance on board the vessel when they are working there, Mm-mm. when they sign off, meron din kaming binibigay sa kanila na HMO card.
Oh. Good. It covers Ah. also their The family. families. Oo. Okay. Kasama na yung mental health. Hindi pa. Hindi Hindi pa. pa. Pero balikan ko lang po Ah. yung napaka-interesting kasi yung tanong nyo na may support or Yeah, support dun system. sa Kunwari hotline. O kaya magkaroon kayo ng counselor or isang psychiatrist or isang psychologist na magaling sa counseling. Pero mas maganda kung may psychiatrist on board. hindi po ma-afford ng Hindi baka hindi ma-afford. magkakasya ng manning certificate yung kasi kung ilan lang yung tao naka-certificate doon sa barko. Yun Pero lang sige. siguro. importante Hotline yun. na lang. Hotline na lang. Hotline that is I don't think na Pero on meron board, may doctor kayo doon. The chief officer is the assigned doctor. But Amen. that is with the help of a sure support. Mhm. Ah, We have a line, a trunk line that if we have medical emergencies, medical issues, tatawagan namin sila. Kahit halimbawa na On board kayo, heart attack ka, nasa kakapitan dagat namin kayo. ng mga and then meron kayo. i-online namin siya. Ay, so may doctor na Online. specialist. Wala bang helicopter na darating? Oo, I was Ganon. thinking like that. Pagka nandoon ka po malapit sa shore, how about if you are in the Okay. middle of the With- ocean? Sige, Oo. we have not much time na. So sana ang aking, I think for me, pag may anak ako at kamag-anak na trabaho sa barko, sana may hotline, 24/7. Na sana ang DOH or ang ating government agency will give us those lines, hotlines. And also, sana mga big shipping companies, you have your own hotline of psychiatrists. I agree with you, Madam Marlene. It's just I did not yet go all through the Magna Carta to find if there is such thing na nandoon, honestly. Yeah. Ah. Maganda So, po. kung Kasi wala mga- siya, magandang advocate natin sa ating DMW Yes. to Yes. push everybody kasi they are the one who is in Yeah. power to require. Kasi my daughter, she does online for depression, Yes. anxiety, psychiatric treatment. So, kahit taga saan sila sa mundo, kung sa onboard basta may wifi, pwede mo makausap at pwede niyang maibsan yung kung anong dapat gawin niya. And Opo. then, kakausapin yung kapitan kung kailangan ng reseta, get it to the nearest port. Opo, palagay ko yung mga reseta when it comes to medication na we have available on board. Kaya nga, Oh. pwede na yun. Yeah. At saka pwede rin ipadala, kunwari ng mga online doctor consultant. So, yan ang dapat pag-isipan natin. So, kahit- Naku, Tama po yung sinasabi nyo kahit ano lang, hotline lang dun sa barko. Yes. correct. Mahihiya halimbawa Kahit kausapin mo lang. Oo, Ako, tumawag. available kami. ni Napaka-importante Ana. niyan. Bigay mo yung hotline mo. Maiwasan Okay, yung- bibigay ko yung hotline ko. Okay. Maiwasan yung mga nagpapakamatay. Correct. Diba? Lalo pag Yeah. makausap si Ana, kakantahan niya yan. Oo. Okay. Alma. So, marami pa tayong pag-uusapan. May part 3, part 4, part 5 pa. Yes. So, sa lahat ng mga nanonood, mag-antay lang kayo sa aming, mag-subscribe kayo sa Facebook at saka sa aming YouTube channel. Kasi marami pa tayong pag-usapan tungkol sa seafarer, buhay ng seafarer. At ang sunod nating topic after ni Kapitan ay yung buhay ng seafarer sa mga Cruise ship. Cruise ship. At Okay. naniniwala ako, Madam Marlene, baka pagkabanggit mo ng Magna Carta, maraming tatawag sa'yo magtatanong Yes. about it. So, tinatawagan natin lahat Sasagutin ng mga namin. seafarers sa may mga issue. Welcome po kayo na tawagan si Alma o si Ana. Ana or mag-leave kayo ng message sa aming or comments kasi our Kumusta Ka Bagong Pilipinas is one way of bridging your issues to the right department of our government para po mabigyan ng focus kung Pansin. sino o mabigyan ng pansin ang mga issue natin. That's why meron tayong programa. Hindi lang nagsasalita, Yes, salita po tayo. Marlene. At andito yung ating mga director ng PCO. Ayan. So tutulungan tayo na masagot yung ating mga issues. So you're welcome. And how do they find us? Okay, thank you so much, Captain, sa aming talakayang usapan ngayon ng OFW Seafarers po, episode namin. So, please follow us to our Facebook, Bagong Pilipinas. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Of course, sa aming YouTube, Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Ayan, see you there. And please, stand by.
and watch our next episode. Alma? Thank you so much sa lahat ng mga nag-aabang sa aming show. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Thank you very much, Captain Tabaldo. Maraming salamat po sa aming imbitasyon. Okay, Ayan. so thank you again, Captain. Babalik ka para sa Magna Carta kasi maraming seaman na tatawag after this o magme-message. So, yes, thank you so much Okay. for tuning in dito sa ating episode Buhay Seafarer. And sana naibahagi namin ang kaunting tungkol sa paano maging Buhay. seafarer, buhay seafarer. Lalo na sa merchant maritime, yung commercial vessel. Okay. Pwede bang bumati, Madam? Yes, please. Yes, bumati. please. Magpapasalamat lang po ako sa aming commander dyan sa 21st Naval Reserve Group, si Doc Marie. Maraming salamat, ma'am. Nandito kami. At saka nakalimutan ko pala banggitin sa inyo, no? Ang seafarer, hindi lang po sila mandaragat, nagtatrabaho sa barko, pero pag nandito po rin kami sa lupa sa Pilipinas, we are also helping our country. No? In the least way na magagawa namin. As you have seen in my profile a while ago, O nga, ang dami nga pala. Babatiin po natin uli sila sa next show natin. Yung Opo. mga Navy Reserves na yan, na pag Oo. andito sila, nagiging Navy Reserve rin sila. Okay, and of course, we would like to thank you, Bagong Pilipinas Studio, si Mr. Glenn Abion. Maraming salamat. And of course, kay Angelo Doro Mendez. And kay Mark Maban, our floor director. Thank you so much, guys. And also, you. thank you for our ever supporting Miss Alicia. Yes. Alicia Avila and kay Miss Jillian Pascual. Sila po yung program management. Sila yung nagbibigay sa amin ng programa at iba-manage well ang Bagong Pilipinas. Thank you so Ayan. much. Ayan. Maraming salamat. Maraming- Kumusta ka, Bagong Pilipinas? Pilipinas!